sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?" Tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila." Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang mananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang hapon? Mga kapatid, isang realidad po sa buhay natin bilang mga tao na ang ating pangangatawan, ang ating katawan ay may sariling pangangailangan. Kapag tayo po ay, kung gusto po natin lumakas, kailangan po nating kumain. Kailangan magkaroon ng laman ng ating tiyan upang tayo ay mabigyang lakas. Kaya nga minsan, kahit tayo naghahanap buhay, meron tayong mga pagkakataon na tumitigil tayo upang tayo ay kumain. Kapag tayo ay nauuhaw, ano po ang dapat nating gawin? Uminom ng tubig. Dahil alam din natin na ito'y pangangailangan ng ating katawan. Kapag tayo po ay may sakit, ano po ang kailangan nating gawin? Kailangan nating uminom ng gamot. Kailangan nating magpahinga. Sa madaling salita, mga kapatid, ang pisikal na katawan natin, tunay na pangangailangan. Pero tandaan din natin, mga kapatid, na ang katawan natin ay hindi lamang pisikal ang pangangailangan. Dahil alam din natin na meron din tayong espiritualidad na pangangailangan. At ano po ang tinutukoy ko dito, mga kapatid? Na sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, nangangailangan ang ating spiritual na buhay ng Eucharistia. Nangangailangan ang ating spiritual na pamumuhay sa Diyos. Naalala ko po nung panahon ng pandemya, naalala po ninyo 5 taon na po ang nakararaan nung sinarado po ang lahat ng simbahan at hindi tayo magkatipon-tipon, walang makapunta sa simbahan upang tumanggap ng katawan ni Kristo. Alam niyo po, aaminin ko po sa inyo, akala ko po nung una, parang okay lang sa mga Kristiyano. Akala ko po nung una, parang okay lang sa mga Katoliko. Pero alam niyo po, marami akong natanggap na text message noong mga panahon na iyon. Sasabihin nila, "Father, kailan ba magbubukas ang simbahan? Father, kailan ba ulit makakapagdalo ng misa ng pisikal? Father, kailan ba ulit kami makatatanggap ng komunyon?" Napagtanto ko po, sabi ko, bakit? Pwede naman sa online. Bakit? No, pwede naman kayong manood sa internet. Anong sabi nila? Nanghihina po kami. Kulang po ang lakas namin kapag hindi kami nakatatanggap ng katawan ni Kristo. Mga kapatid,
magandang tanungin ang ating mga sarili, may pangangailangan pa ba tayo sa katawan ni Kristo? Baka okay na sa atin na hindi na tumanggap ng katawan ni Kristo. Pero tandaan natin mga kapatid, si Jesus na mismo ang nagsabi, siya ang pagkaing tunay na nagbibigay buhay. Sa madaling salita, hindi lamang kalakasan ang ipinagkakaloob ng katawan ni Jesus, kundi ang pinagkakaloob ng katawan ni Jesus, walang iba kundi buhay. Sa madaling salita, mahirap mabuhay kung hindi tayo tumatanggap ng katawan ni Jesus. Hindi lamang ito kalakasan, bagkus ang ipinagkakaloob ni Jesus, ang pinagkakaloob ng Eukaristiya, ang pinagkakaloob ng katawan ni Kristo, buhay. Pangalawang bagay, mga kapatid, tandaan natin, kung kailangan natin ng buhay, kung kailangan natin ng katawan ni Kristo sa ating mga buhay, ang tanong, mauubusan ba ang Diyos? Napag-isipan nyo na po ba yon? Minsan natanong nyo na po ba sa inyong mga sarili, ang daming tumatanggap sa katawan ng Diyos, sa katawan ni Jesus. Mauubusan kaya ang Panginoon sa kanyang patuloy na pagbibigay? Alam natin ang kasagutan. Hindi. Nag-uumapaw pa din ang biyayang pinagkakaloob ni Jesus. Nag-uumapaw pa din ang pagmamahal, ang awa na ipinagkakaloob sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil kailanman ang pag-ibig ng Diyos hindi mauubos, hindi magkukulang, kundi patuloy na nag-uumapaw. Kaya mga kapatid, sana po kapag tanggap natin ang komunyon, kapag tanggap natin ang katawan ni Kristo, masabi natin, maranasan natin na nag-uumapaw ang pag-ibig ng Diyos. Dahil sa mga oras na nararanasan natin ang pag-uumapaw ng pag-ibig ng Diyos, mapagtatanto natin na siya ang ating tunay na buhay. Mga kapatid, kailangan natin ng katawan ni Kristo. Hindi lang upang tayo mabusog, pero kailangan natin ng katawan ni Kristo dahil siya ang tunay na nagbibigay buhay. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang ipanalangin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, na mapagtanto po natin na yung tinatanggap natin sa pagdalo ng misa ay hindi lamang simpleng tinapay, kundi ang mapagtanto po natin na ang tinatanggap natin sa loob ng Eukaristiya, walang iba kundi si Jesus. Nagbibigay ng buhay dahil sa kanyang pag-uumapaw na biyaya, pagmamahal at awa.